Tag-ulan na, kaya malaking pasakit na naman ito para sa mga residente ng Malabon, gaya na lamang ng pagtaas ng baha sa mga kalsada. Ang rason at aksyon ng lokal na pamahalaan sa pagbaha sa lugar, alamin sa report ni Isaiah Mirapuentes. Motor ang ginagamit ni Rovi pagpasok ng eskwelahan. Pero dahil hindi halos sumuhupa ang baha sa Malabon, hindi muna niya magamit ang kanyang motorsiklo. Baka kasi masira ito kapag tumirik sa baha. Mahirap. Una-una, syempre, nakamotor ako lagi. And yung motor is mababa lang. So apparently, naaano yung makina sa loob. Then, yung floodgate kasi tagal na din yan eh. Like, ilang weeks na din nasira yung floodgate. Reklamo ng mga residente sa Malabon, konting ulan lang ay bumabaha na agad sa kanilang lugar. Itong Lunes, dagdag kalbaryo sa mga estudyante at magulang ang baha. Sumabay kasi ito sa pagbubukas ng klase. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente para lang makapasok sa trabaho at eskwelahan. Maging ang mga nagtitinda sa bangketa ay apektado na ang kanilang negosyo. Kwento nila, kahit walang ulan, ay ganito ang sitwasyon sa lungsod. Kaya mas malala kapag bumuhos ang ulan. Paliwanag ng Malabon City LGU, ang nararanasang pagbaha sa kanilang lungsod ay dulot ng pagkasira ng Tanza Navigational Floodgate sa Navotas na sinabayan pa ng high tide. Inukumpuni naman na ito ng Metro Manila Development Authority. Ayon pa sa Malabon LGU, nagsasagawa sila ng sandbagging para mapigilan ang malalim na pagbaha. Isaiah Mirapuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.